Good morning sa inyo. Okay, good morning mga kapatid na imbag na bigat. Bueno, sir, kilalang-kilala ka for good service as a public servicer for 25 years, no? Ano po bang naging susi nito, sir, na naging nakilala ka in terms of performance at saka credibility, and very clean ang record mo, sir, bilang isang senador ng Pilipinas? Well, siguro dahil naman talaga ang pagpasok ko sa politika ay talagang ang iniisip lamang namin bilang kami naman lahat sa pamilya Marcos, ganun ang aming attitude na nandito kami para magserbisyo lamang. At hindi naman pagka ganun na ngayong iniisip at naghahanap lang ng mga iba't ibang pamamaraan para matulungan ang ating mga kababayan, sa palagay ko pagkatagal ng panahon, basta ganun lang ang inyong iniisip at matyaga at masipag at ay may malasakit sa tao, pagka nandyan yan, palagay ko kahit papaano marami tayong matutulungan. And yun, kaya nagkaka-record tayo ng kahit papaano may pagmamalaki. Okay. Sir, ang taga Mindanao, naghihintay kung ano po ba ang naging status ngayon ng Bangsamoro Basic Law, sir? Ang Bangsamoro Basic Law, yung draft na tinatawag na Bangsamoro Basic Law, wala na yan. Hindi papasa sa House, hindi yan papasa sa Senado. Kaya gumawa ako ng tinatawag na substitute bill. At yung substitute bill na yan ay sinubukan namin at ginawa namin lahat ng aming kaya para unang-una yung mga provision na labag sa saligang batas ay inayos namin para hindi na nga illegal. At pangalawa ay malaking pagbabago na ginawa doon sa substitute bill galing doon sa draft bill. Ang malaking pagbabago ay hindi lamang MILF ang sinasama sa bagong Bangsamoro government, at sinasama natin lahat ng mga inhabitants, kahit Moro and non-Moro inhabitants ay kasama sa usapan at kasama sa pagpatakbo ng local government na regional government ng Bangsamoro Autonomous Region. Kaya lahat ng mga iba't ibang bagay at pinagpantay lang namin at may mga provision din na labag sa local government code. So inayos din namin yun dahil siyempre very concerned tayo sa local government at kailangan natin palakasin at patibayin ang ating mga local governments. Imbis na palitan at hinain yung kanilang functions and powers. So yun ang mga tinignan namin at sa palagay ko ay karamihan ng mga nakikitang problema ng mga komentaryo tungkol doon sa draft BBL, palagay ko nabigyan namin ng solusyon. At meron kaming pagbabago, meron mga naamyandahan. At kaya nung nakaraang Miyerkules, last week, nag-sponsor na ako ng substitute bill at sa ngayon ay pinag-aaralan ng mga senador para titignan natin kung meron pa silang gustong palitan, meron pa silang gustong amyendahan sa darating na ilang linggo. Okay, yung substitute bill, nang napanayam, binigyan kami ng pagkakataon na mapanayam namin ang Vice Chairperson ng MILF na si Brother Gadsali Jafar. Sinabi po niya na pag hindi daw dumano maipasa yung original na draft ng BBL, he is using the term havoc, no? It can create distraction daw doon sa Autonomous Region in Muslim Mindanao dahil ang inaasahan nila na maipasa sa government itong original draft. Anong komento niyo nito, sir? Kung maipasa ang original draft, hindi tatagal, talo na yan sa Supreme Court. Kasi the original draft is very unconstitutional. At ang mangyayari dun sa original draft, kung ganun ang version na maipapasa, ay mangyayari dyan parang MOAAD na it was declared unconstitutional, na mabasura lang yan. So sayang lahat ng kanilang ginawa at walang mangyayari dyan. Kaya nagtataka nga ako kung bakit pati ang Palasyo, pati ang MILF ay pinipilit yung original. Kasi kung minsan nga sinasabi na ako'y anti-Bangsamoro, ako'y anti-Muslim, kung talagang gusto kong sirain yung proseso ng kapayapaan, siguro ang ginawa namin, hindi na namin ginalaw yan. Kung hindi namin ginalaw yan at pumasa,
sigurado nga mahuhusgahan niya na unconstitutional, ibabasura lahat, pati framework agreement, pati comprehensive agreement, pati yung draft BBL. Kaya hindi ko masyado talaga naintindihan kung bakit yung mga iba ay namimilit pa rin na original version ang ipasa. At yung mga ayaw nga at tumututol sa BBL, ganyan ang kanilang ginagawa. Huwag na palitan kahit na ano. Kasi alam nila na kapag walang pinalitan doon sa original draft, pagka na-challenge sa Supreme Court yan, ay matatalo as unconstitutional at mababasura na lang yan. Okay. Dahil wala namang, kung titignan natin yung framework agreement, comprehensive agreement, pati na yung draft BBL, wala namang nakalagay na deadline. So, para sa amin, basta't gagawin namin ang kailangan gawin at basta't ayaw namin madaliin dahil napaka-importante nito. Medyo komplikado pati yung batas at maraming kailangan pag-aralan na mabuti. At nangyari kasi, unang-una, ang delay, yung pinakamalaking delay ay yung sa pagbigay ng batas sa Kongreso. Dahil dapat yan ay binigay, sinabi sa amin na ipapasa sa Kongreso noong Abril of 2014. Ang nangyari, dumating yan late September ng 2015. So immediately kagad may 6 months na delay. Tapos nangyari yung mamasapano. So pagkat yung mamasapano, natigil lahat ng pagdinig at inimbestigahan muna namin yung mga nangyari sa mamasapano. So halos 2 buwan din yan. So 8 buwan kaagad ang nawala sa panahon at kaya natulak palapit na ng palapit sa eleksyon. Kaya pero kami, ang sinasabi namin, maraming sinasabi ang palasyo na deadline na kailangan ganitong petsa, ganitong sabi ko, bakit nyo kami minamadali? Dahil hindi naman kailangan madaliin ito. Kailangan natin pag-aralan na mabuti lahat. Tapos na dinagdag ko pa yung mga hearing dahil nakita namin na ang OPAP at saka yung negotiating panel ng Government of the Philippines ay kausap lamang nila MILF. Wala na silang ibang kausap. Kaya nagre-reklamo yung mga lumad, yung mga IP, yung MNLF, yung mga ibang tribo, yung mga sultanate, pati LGU, hindi nila kinausap. At sinasabi nila marami silang konsultasyon daw. Pero yung konsultasyon nila, tapos na ang negosasyon. Bali yung konsultasyon na sinasabi nila, dala-dala nila yung batas, eto na yung batas, ipapaliwanag na lang namin sa inyo. Wala na silang input, ika nga. Yun ang malaking pagbabago na ginawa namin sa substitute bill, na sinasama namin lahat ng tinatawag na stakeholders. Dahil sa aking pananaw, ay imposibleng maging matagumpay ang Bangsamoro government kung MILF lang ang nagpapatakbo. Dahil ang sumasailalim sa Bangsamoro Autonomous Region ay hindi naman Maguindanao lang. Meron Maranao, meron Tausug, tapos nandyan pa ang mga sultanates, tapos nandyan ang mga local government. Kung hindi sila nakakaunawa dito sa peace process, kung hindi sila suportado sa peace process, hindi maaring maging matagumpay yan. Kailangan natin ang tulong ng lahat ng iba't ibang sektor. Kaya yun ang idinagdag namin sa mga hearing. Kaya natapos lang kami nung Marso lang na pag-hearing. Tapos nung break, nung recess namin, saka ko sinulat yung substitute bill. Kaya naibigay ko na sa Senado pagkatapos ng SONA. May schedule, kung gaano katotoo ito, sir, no? May schedule for debate nung nakaraan sanang Monday, ngunit na-postpone. Anong naging dahilan, sir? Hindi naman na-postpone. Period of interpolation pa yung batas. Pero sinasabi nga ng mga ibang senador, dahil nga komplikado at mahaba itong batas na ito. Ito na yata ang pinakamahabang batas na nakita ko. Kaya sinabi na pag-aralan muna namin. Dahil noon lang nila nakita nung Lunes, kailan ba yun? That was the 10th ata, nung Agis. That's the first time na nakita nila. Kaya sabi na pinag-aralan muna nila. Ang expected namin, nung nakaraang Lunes, ay mag-umpisa na yung interpolation, yung mga tanong. Kanila hindi pa kami ready. Sabi ko, sige, hindi naman pwede pilitin. Sa rules namin, sa rules ng Senado, lahat ng senador ay may karapatan na magtanong. Pero hindi mo naman pwedeng madaliin. Pag sinabi, hindi pa ako ready na magtanong. Kaya siguro, antayin natin hanggang sila ready. At
para naman maging maayos at mabusisi ang aming deliberasyon tungkol dito sa batas na to. Gaano katotoo, sir, na posibilidad na ipasa itong nasabing bill this coming September ayon sa komento ni Senate President Franklin Drilon? Palagay ko at least sa Senado, baka kakayanin baka kakayanin by the end of September. Dahil nga iniisip nga ng marami paano mangyayari doon sa ARM. Dahil kung hindi pa tapos ng Oktubre, filing na. So yung mga assemblyman ng ARM, paano gagawin nila? Magfa-file sila bilang assemblyman o bilang parliamentary, or yun naman, kaya medyo may konting gulo doon. So sa ngayon, ang ginawa namin, para naman hindi na maging problema yon, ay kung hindi matapos by October at ang mga assemblyman sa ARM ay mag-file, yung mga mahahalal na assemblyman ng ARM, pagka nabuo na at napasa na yung basic law on the Bangsamoro Autonomous Region, wala nang BBL, yung BBL wala na eh. Hindi na talaga kahit anong gawin natin, hindi talaga papasa yun eh. Kaya yung bagong version, both in the House and in the Senate, ang tawag namin is Basic Law on the Bangsamoro Autonomous Region. So, pagka nangyari at natapos na yun, naging batas na, at ibubuo na yung Bangsamoro government, ay yung mga assemblyman ng ARM ay kasama sa transition para maging smooth ang transition from ARM to Bangsamoro government. Okay. Sir, isa sa mga nagpahayag ng pagkadismaya, ito namang government chief negotiator na si Chief Negotiator Miriam Coronel Ferrer. Sabi niya, back to zero dumano pag hindi ito maipasa this coming December or during the term of President Benigno Noynoy Aquino. Well, ganyan talaga pagbatas pag hindi na natapos sa isang termino. Halimbawa, yung itawag namin each session of each Congress. Every 3 years is a new Congress. Kung hindi matapos sa isang Congress, kailangan simulan ulit sa susunod. But meron din kaming rule na sinasabi we can take note of the findings on the same subject that happened before. Ibig sabihin, hindi kailangan ulitin lahat. Pwedeng kunin yung mga resulta ng mga hearing nung nakaraan at pwede pa rin pwede pagbasihan yung mga findings na yun at kung ano man yung narinig, kung ano man yung mga issue na lumabas sa mga hearing na yun, pwedeng gamitin pa rin. So, hindi na kailangan ulitin. So, technically, tama si Profesora. Pero, in practice, para hindi nga nasasayang ang oras, meron kaming paraan na hindi uulitin from zero ulit. Okay. Sir, ang nangyaring Mama Sapano incident noong nakaraang Enero 25 o 25, ito daw ang naging wake-up call upang magkaroon ng intensive study on the BBL. Sa palagay nyo, ito bang naging daan upang busisihin ang mga laman ng nasabing bill, sir? Palagay ko totoo rin yan. At sinasabi ko nga, ay nung una, nang nangyari na Mama Sapano, binibigyan natin ng dangal ng ating mga pulis na nasawi. Ay sinasabi ang sakripisyo nila para makuha daw yung si Marwan. Kako sa kanila, hindi siguro yan. Ang sakripisyo nila ay para mamulat ang mata ng buong sambayanan tungkol sa peace process. At yun ay napaka-importante yun dahil kailangan ay kasama sa proseso at kasama sa diskusyon lahat ng Pilipinas. Dahil ang issue ng Muslim Mindanao, ang issue sa labanan sa Muslim Mindanao ay hindi Mindanao issue lamang, kung hindi issue ng buong bansa. Kaya yun ang palagay ko, yun ang kanilang sakripisyo, yun ang kanilang idinulot na pagtulong na kabubuti dito sa prosesong ito at dapat nating kilalanin at mabigyan ng katarungan ang ating 44 na namatay na pulis. Okay, mag-iba tayo ng topiko, sir. Bago lang nagkaroon ng State of the Nation address yung SONA ni President Benigno Noynoy Aquino. May sarili ka rin daw SONA, sir? Second SONA? Hindi, wala kami ginagawa. Sa pananaw ninyo, sir, ano po ba ang kung bigyan ka ng pagkakataon magbigay ng grado sa performance ng presidente, anong grade na ibigay mo sa kanya, sir? Matagal ko nang sinasabi to, very low 6 out of 10. Dahil just passing. Kasi
Wala tayong nakikitang pagbabago. Kaya lang pumasa dahil sa desidido siya na yung anti-corruption drive. Pero hindi rin naging effective yung anti-corruption drive dahil yung gobyerno mismo ang gumagawa ang matuwid na daan. Yung matuwid na daan, hindi yata nasusundan ng mga ibang tauhan niya. At yun na nga. Tapos ang daming nangyari na nakikitang-kita ang kakulangan ng ating pamahalaan. Lalo na sa mga krisis, nung nagkaroon ng Zamboanga Uprising, nung nagkaroon ng Yolanda, hindi naman nakita naman parang ang daming malaki ang pagkukulang sa responde ng ating gobyerno. Tapos yung power problem hindi pa naayos, nagkaroon ng congestion sa puerto, nagkaroon ng congestion sa airport, wala pang nagawa, wala pang nagbabago. Yung ating communications, yung transport, yung infrastructure development natin kulang na kulang. Kaya't naman walang trabaho ang tao dahil walang investment ang gobyerno sa ekonomiya. Hindi sila tapos sasabihin na nung nakaraang taon doon sa budget na inappropriate na pinasa ng Kongreso, 400 billion doon ay hindi ginagamit. Katakataka naman bakit sila nagtatago ng savings. Ang gobyerno hindi naghahanap ng savings. Ang gobyerno kung anong pondo may hawak, inuutang pa nga yan para mas maraming magamit para mabigyan ng serbisyo. Lahat yun hindi nagawa. Kaya malaki pa rin ang pagkukulang, malayo pa tayo sa lahat ng sektor. Tingnan lang natin ang agrikultura. Ang agrikultura ngayon ay naghihingalo. Bawat taon sinasabihan tayo na this year we will attain self-sufficiency. Tapos ilang buwan lang susunod na yung report na mag-i-import tayo ng mas malaki kaysa sa nakaraang taon. Kaya yung mga magagandang salita mukhang hindi na natupad ang mga pangako. Okay. Sir, may napanayam po kami dito, isang leader ng senior citizen, isang Ilocano, no, from Pangasinan, Burgos, Pangasinan. Ayon pa sa kanya, kung tutuusin daw, itutal ang lahat ng mga performance na naging presidente ng bansa mula sa panguna nung time ng father mo during the Marcos regime at saka yung mga sumusunod na mga presidente sa ngayon, kung tutuusin kulang ang naging performance sa lahat ng naging presidente kung ikumpara sa father mo. Dahil sabi niya parang may prophetic na parang gift yung father mo dahil nakita daw ng ama mo ang posibleng mangyari na energy crisis kung kaya yung Bataan Nuclear Power Plant, shortage of food, may green revolution at Masagana 99. Ito ba kung ikumpara sa mga tinatawag na tinaging performance sa father mo, naging challenge po ba ito sa iyo, sir, upang mas paigihin mo pa ang mga plano mo para sa bansa? Well, siyempre, dahil lahat naman tayo frustrated ng konti kapag hindi natutuloy ang mga magagandang proyekto. Ang nangyari kasi, noong 1986, napolitika pati proyekto. At sinasabi, basta't galing kay Marcos yan, hindi na itutuloy. Marami naman sa mga inumpisahan nun ay napakaganda at maraming natutulungan. Kaya't nawala na lang lahat yun na mga programang ganyan. Kagaya nabanggit mo, yung Masagana 99, yung mga Green Revolution. Sa lahat, yung Green Revolution, yung agrikultura natin, yung pagbuo ng IRI, dun sa UPLB, yung International Rice Research Institute, dito linagay. Lahat ng mga bagay-bagay na yan para tulungan ng agrikultura. Nagulat nga ako nung nalaman ko na ang irrigated lands sa buong Pilipinas ay mas marami nung 1986 kaysa sa ngayon. Ibig sabihin, mula nung 1986, ang irigasyon, imbis na nadagdagan, ay nabawasan. Kaya't kung ganun ang mangyayari, hindi talaga tinutugunan ang mga problema sa agrikultura, halimbawa, ay talagang walang mangyayari dun sa sektor na yun. Kaya't 70% ng ating mga mahihirap ay magsasaka. Kaya't malaki pang marami pa ang kailangan gawin. Pero palagay ko tama na yung direksyon na pinupuntahan din sa development nung aking ama. Ay sana sinundan na lang nila at pinagpatuloy na lang. Kumpleto naman yung mga planong yun kasi nung panahon na yun gumagawa sila ng plano for the next 5 years, the next 10 years. Siguro, ngayon, sila rin ang nag-aamin na ginagamit talaga nila yung mga dating plano pa. So,
kung yun ang kanilang gagawin, ay palagay ko mas maganda ang magiging resulta at mas magiging maganda ang buhay ng tao. Yun, hindi yung problema dito sa Mindanao, pero I'm sure nababalitaan ninyo yung tungkol sa MRT, sa LRT. Yung LRT, yun yung tinayo nung panahon ng father ko. Walang kaproblema hanggang ngayon, tumatakbo, walang problema. At pinapaalala ko lagi sa yung mga mas bata na sa buong Southeast Asia, dito sa Pilipinas, tayo ang nauna sa LRT na magkaroon ng LRT. Nung pinatakbo yung LRT, wala pang LRT, wala pang tren. Sa lahat ng Southeast Asia, tayo nang nauna. Ngayon, ganyan na laging may aberya yung MRT, laging nagkakaproblema kung ano na yung tungkol sa mga kontrata, nasisira, may mga nasasaktan pa. Kaya nakikita mo na imbis na mag-progress, parang umatras tayo ng konti. Okay. Isa pang comment ng isang miyembro ng senior citizen, sabi pa niya, during the time daw ni former President Marcos, may nangyari daw na yung rice efficiency, nung una, dito raw yung mga scholar na mga Vietnam agriculturist at saka even yung mga taga-Thailand, dito raw nag-aaral at ngayon tayo na bumibili ng kanilang produkto. Isa yun sa mga comments, sir. Sir, may nagtatanong po, no? Ano daw balak mo this coming 2016 election? Dito sa Davao, lumalabas na Duterte-Marcos tandem. At may nananawagan na kailangan daw kayo ang magka-tandem. Dahil kung totoosin daw itong BBL, this is isang hakbang upang maipatupad ang federalismo. Anong komento niyo to, sir? Well, siyempre, palapit na tayo kasi sa filing sa Oktubre. Palapit na tayo sa campaign period, maraming spekulasyon. Pero yung spekulasyon, kay Mayor Dico, hindi pa nagdideklara, may tandem na. So, ako, hindi pa ako nagdideklara ng kahit ano, may tandem na. Pero hindi mo maiiwasan siguro yun dahil ang biro ko nga, akala ng tao, favorite sport ng Pilipino, basketball. Hindi totoo yung favorite sport ng Pilipino, politika. Kaya ngayon, wala ka ng ibang maririnig kung hindi si Senator Grace, tatakbo ba? Sinong kasama? Si Secnar, sinong magiging tandem? Lahat yan, puro ganyan ang usapan ngayon. Pero I guess, interesado ang tao at kasi nga, walang naramdamang pagbabago sa nakarang 5 taon, ay umaasa siguro ang taong bayan na sana naman yung susunod na liderato ay mas malaking maitutulong sa taong bayan. Okay, pero may posibilidad ba, sir, na mangyari ang Duterte at Marcos tandem? Lahat naman may posibilidad Lahat naman pwede. Wala namang lahat yan pwede. There's a possibility, yes. Pero has it napag-usapan na ba o na-decide na ba? Walang ganyan na desisyon pa. Kasi ang taong bayan, kahit na pilit-pilitin pa na magsabi, kahit na anong gawin ko, di ko masasabi sa inyo dahil wala pang desisyon. Na-interview ko rin ang leader ng Duterte for President Movement nang tinanong ko sa kanila, ano ba, kasi nag-start ngayon ang kanilang caravan Sabi nila, sino ba ang potential tandem ni Mayor Rodrigo Duterte? Una ang pangalan na banggit ikaw at pangalawa si Grace Poe. May tatak pa, pag-asa ng bayan, Duterte-Marcos tandem. Ako siyempre, medyo nakaka-flatter din yun na sinasama dun sa ganyang klaseng usapan. At lalo na dahil alam naman natin na kung si Mayor Duterte, kahit sino ang kasama niya, ay magiging asset siya sa samahan na yon, sa partnership na yon. Kaya wala na akong maidadagdag kung hindi. Tuloy-tuloy yung mga usapan, pero wala pang desisyon. Sir, sa ngayon, ang Davao City nag-celebrate ng ika-30th Kadayawan Festival. Ano po ba mga mensahe natin sa mga nakinig sa atin ngayon? Well, siyempre, dapat I have to congratulate lahat ng mga nag-organize, lahat ng mga nagpapatakbo ng mga festival. Davao is becoming resurgent at nakikita natin magandang progreso. Dahil nga sa mga leader natin ay magandang patakbo at nakakaunawa sa mga pangangailangan ng tao. At pagka ganyan ng leader at ang iniisip lamang ay hindi yung sarili, hindi yung politika, kung hindi kung paano makatulong, ganyan ang nagiging resulta. So I congratulate all of those who are involved in that.
Okay, sir, wala na po akong katanungan. Maliban lang kung may mga mensahe ka pa sa mga nakinig sa atin ngayon sa Radyo 5, sir. Ako yung unang-una nagpapasalamat na ako yung binigyan nga ng pagkakataon dito sa Radyo 5 na makipag-usap at may paliwanag yung mga iba't ibang issue na hinaharap natin ngayon sa buong bansa at dito rin sa Mindanao. At binabati ko ang lahat ng ating mga kaibigan at ako unang idadagdag ko rin yung mga nagpaparamdam ng kanilang suporta. Ako'y nagpapasalamat sa kanilang lahat. I thank them very much I am very grateful for their support and for their belief and confidence in my abilities. Maraming salamat doon. Mga kapatid, napanayam po natin ngayong umaga si Senator Bongbong Marcos. Sir, thank you very much for giving this opportunity. Thank you very much. Thank you very much. I'm very happy to have come here. Okay, thank you, sir.